Ano po ba ang posibleng mangyari sa presyo ng XRP kapag nakakuha ng banking license si Ripple? Yan, sa loob po ng maraming taon, si XRP ay parang isang asset na laging may pangako, pero laging may preno. May malinaw na utility, may gumaganang infrastructure, ngunit ang presyo ay tila laging nag-aalinlangan. Ngayon, nagiging mas seryoso po ang usapan dahil sa posibilidad na makakuha ng banking license si Ripple. Hindi po ito simpleng balita o pampapogi na headline. Isa itong hakbang na kayang baguhin ang posisyon ng XRP sa loob ng global finance system. Kahit conditional approval pa lang ang ibinigay ng Office of the Comptroller of the Currency, malinaw na may direksyon na tinatahak si Ripple. At kapag nagbago po ang direksyon ng kumpanya, kadalasan ay sumusunod ang valuation ng token. Lalo na kung ang token na iyon ay sa XRP na matagal na pong naghihintay ng malinaw na papel. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, bakit utility ang tunay na nagtutulak sa galaw ng presyo ng XRP? Kung babalikan po natin ang kasaysayan, mapapansin natin na sa XRP ay hindi po umaasa sa hype cycles tulad po ng ibang crypto. Ang galaw ng kanyang presyo ay mas madalas nakaangkla sa kung gaano po siya nagagamit. Sa loob po ng maraming taon, si Ripple ay tahimik na bumuo ng systems para sa payments, liquidity at saka settlement efficiency. Ito po ang klase ng foundation na hindi agad sumasabog ang presyo pero tumitibay sa paglipas ng panahon. Kapag may totoong adoption, dito lang po nagsisimulang gumalaw ang long-term value. Dito po pumapasok ang regulatory clarity. Kapag malinaw na ang legal status, nababawasan ang takot ng mga malalaking players. At kapag nawala ang uncertainty, nagsisimulang mag-reprice ang market. Ngayon ay paano naman po binabago ng banking license ang pananaw ng mga institutions kay XRP? Kapag si Ripple ay naging isang ganap na bank entity, hindi na po siya outsider sa financial system. Sa halip magiging bahagi na siya ng mismong structure nito. Ang pagkakaroon po ng banking charter ay hindi simbolo lamang. Isa itong malinaw na signal na ang operasyon ay sumusunod sa traditional na financial rails. Para po sa institutions, mahalaga ito dahil ayaw nilang pumasok sa gray area. Kapag may banking status, mas nagiging madali ang internal approvals ng mga funds at saka payment providers. Dito po nagbabago ang tingin nila kay XRP. Hindi na lamang po siya speculative token kundi isang settlement asset. At kapag ganito po ang narrative, nag-iiba ang valuation model. Ano naman po ang epekto ng XRP holdings ni Ripple sa presyuhan nito? Ayan, isa po sa pinakasensitibong usapan ay ang hawak na supply ni Ripple kay XRP. Kasama po ang escrow na kanyang kontrolado kung saan ay mahigit 30% ng kabuuang supply. May mga analyst po na nagsasabing maaring kailangang bumaba ito sa ilalim ng 20% sa ilang regulatory interpretations. Ngunit dito po nagiging interesting ang banking license scenario. Kapag si Ripple ay may ibang regulatory treatment, maaring mag-iba rin ang pananaw sa ownership thresholds. Wala pa pong opisyal na kumpirmasyon mula sa mga regulators. Pero ang mismong posibilidad ay sapat na para magbukas ng bagong valuation frameworks. Mga frameworks na dati ay wala sa usapan. Gaano naman po kataas ang maaring marating na presyo ng XRP kung luluwag ang regulatory barriers? Ayan, ang presyo na $50 ay parang sobrang agresibo sa unang tingin. Ngunit nag-iiba po ang perspektibo kapag tinignan ang konteksto. Ayon po sa ilang advanced assessments, ito ay nakatali sa extreme bullish conditions. Hindi ito base
sa case kundi upper boundary scenario. Ang driver po dito ay hindi po retail hype, kundi institutional demand. Kapag may banking license at saka access sa Federal Reserve systems, nagiging kakaiba po ang antas ng pagtanggap kay Ripple. Ang on-demand liquidity system ay maaari pong gamitin bilang alternatibo sa Nostro at saka Vostro accounts. At dahil sa XRP ang core ng settlement, tumitindi po ang functional demand. Bakit po ba mahalaga ang paggamit kaysa ingay pagdating sa presyo ni XRP? Ayan, kapag ang demand ay nanggagaling po sa paggamit or utility, nagiging mas matibay po ang presyo. Hindi po ito umaasa sa tweets or balita. Sa ganitong setup, ang liquidity ay maaaring humigpit dahil mas maraming XRP ang ginagamit sa settlement kaysa sa trading. Kapag masikip po ang supply at tuloy-tuloy ang usage, natural po na nag-a-adjust ang market price. Dito po natin nakikita ang paglipat mula narrative-driven market papunta sa function-driven valuation. Ang presyo po ni XRP ay hindi na lang reflection ng sentiment, kundi ng papel nito sa global payment infrastructure. Kaya ang mga numerong or presyong tulad po ng $50 ay produkto ng structural demand, hindi po ng hype. Ano naman po ang papel ni XRP sa long-term strategy ni Ripple? Ayan, si Ripple ay hindi kailanman nag-focus sa pagiging consumer brand. Ang kanyang layunin ay infrastructure level integration. Ang banking license ay tugma po dito dahil nagbibigay ito ng kakayahan sa direct custody at saka tuloy-tuloy na issuance ng RLUSD. Sa loob po ng sistemang ito, si XRP ay nagsisilbing bridge asset. Ibig sabihin, ang galaw po ng kanyang presyo ay mas konektado sa dalas ng paggamit. Hindi po sapat ang approval lamang. Kailangan sumunod po ang adoption transaction volume at saka integration. Kapag wala po ang mga ito, hindi gagalaw ang market expectations. Dahil sa dulo po ng usage pa rin ang may pinakamabigat na timbang. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang $50 XRP ay nananatiling speculative at marami pong kondisyon ang kailangang mag-align. Kabilang dito ang full approval ng banking license, malinaw na regulatory treatment at saka institutional adoption. Ang mahalaga po dito ay hindi ang eksaktong presyo kundi ang pagbabago ng rules ng laro. Kapag naging bank entity po si Ripple, inilalapit po niya si XRP sa puso ng financial system. Hindi na po siya asset sa gilid, kundi bahagi ng core infrastructure. At kapag nagbago po ang position, nagbabago rin ang valuation logic. At yan, bilang isang crypto enthusiast, masasabi ko na ito ay hindi po instant pump. Isa po itong long-term structural shift na dapat po nating bantayan bilang mga traders, holders, at saka hodlers. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.